Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Salamat, Hare. So, magandang gabi po sa ating lahat. So, una po sa lahat, ako po ay nagbibigay pugay sa ating mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondo Riambunansa. At ganoon din sa mga 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming regional director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutong. At ganoon din po sa kanyang may bahay, si Reyna Rose Padillo Ligutong. Magandang gabi po, Hari at Reyna. At ganoon din sa mga provincial leader mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun din sa mga municipal leaders, barangay, down to purok leaders. At ganun din sa aming mahal na dakilang, mahal na prinsipe. Walang iba, ang aming president sa loob ng kaharian ng Diyos, mahal na prinsipe Rakil Y. Riambunansa, na siya po ang president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din sa kanyang kapatid, si Haring Adolfo Riambunansa, na siya pong president ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So, mapagpalang oras, mahal na prinsipe at Haring Adolfo Riambunansa. So, narito na naman po kami upang ipahayag ang programa ng Diyos, ang tungkol sa kaharian ng Diyos. At ako rin po ay bumabati sa lahat ng sumusubaybay sa programa ng ating mahal na dakilang guro, ang The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est. So, narito po kami, live sa bayan po ng Madela, Quirino. Sa bahay po ng ating kapatid na si Reyna Merlita Baltasar. At narito rin po ang ating kapatid, si Haring Gerson del Rosario. At ganun din sa aming masugid na taga-subaybay na aming mga kapatid dyan sa ibang bansa, ang aming Reyna Shirley del Rosario na nandyan po sa bansang London. At sa aming kapatid na si Prinsesa Claribel Baltasar na nandyan din po sa bansang Kuwait. So, ngayong gabi ay aming patutunayan sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon po yan sa aming mahal na dakilang guro, na siya po ang founder ng The Kingdom of God. So, ano po ba yung Kingdom of God, mga kapatid? So, marami pong mga ngaral ngayon na pag narinig ang Kingdom of God, ang iba po ay sasabihin nila ay nandun daw po sa itaas. At yung iba naman
ay nandito daw po sa puso. At sa iba naman ay nandun daw sa ilalim ng lupa. So, alin po kaya dito ang totoo, mga kapatid? Pero kung babasahin po natin sa banal na kasulatan, ayon po sa Matthew 7:21, may basa nga rin. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, yan po yung nabasa sa banal na kasulatan. Na hindi lahat po yung tumatawag sa Diyos ay papasok doon sa kaharian sa langit. Kaya nga po, ang kaharian ng Diyos ay ipinapahanap po ito ng Diyos, mga kapatid. Ayon po sa Matthew 6:33. Na datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang mga katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, ang utos ng Diyos ay hanapin yung kaharian ng Diyos. So, ang tanong, mga kapatid, ano yung hinanap po ngayon ng mga tao? Di po ba? Ano yung hinanap ng tao? Ay religion. Pero ang utos, hanapin muna ninyo yung kaharian. So, ang tanong, sumunod ba yung mga tao doon sa inuutos ng Diyos? So, hindi po, mga kapatid. Kaya nga, yung nagalit ang Diyos na so, ang ipinapahanap po ng ating Diyos ay kaharian. Kaya, yung mga tao, ang hinanap ay religion o sekta. Kaya nagalit ang ating Diyos. So, kung ating babasahin sa banal na kasulatan sa Matthew 21:43, pakibasa nga, friends. Ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkatubunan. Salamat, friends. So, ayan po ang nabasa
sa banal na kasulatan na aalisin sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga, mga kapatid. So, bansa man po yung sinabi ng Diyos na kanyang pagbibigyan ng kaharian. Kaya kung iisipin po natin, saan kaya itong bansa? Sapagkat napakarami po ngayong bansa. So saan po kaya dito ibinigay ng Diyos yung kanyang kaharian? Kaya nga, ang Diyos ay nagbigay ng direksyon, mga kapatid. Wala akong sinambit na lugar. Pero, nagbigay po siya ng direksyon. Naayon po sa Isaias 24:15. Ibasa, friends? So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Salamat, friends. So, ayan po ang nabasa sa banal na kasulatan na luwalhatiin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, doon sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. So, kung atin pong titignan sa world map, meron pong 4 na bansa na nandun sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. So, ang una po ay Japan, Indonesia, Malaysia, at Pilipinas. So, gagawa po tayo ng pattern. So, ayon po sa unang nagsalita kanina, anong bansa po yung na-discover noong 1521? So, ang tanong, mga kapatid, ang Japan po ba ay na-discover noong 1521? So, hindi po, mga kapatid. Kaya po, mali. So, ang susunod ay ang Indonesia. Ang Indonesia po ba ay na-discover noong 1521? So, hindi rin po, mga kapatid. Kaya, mali. Ang Malaysia po ba? Na-discover po ba yan noong 1521? So, hindi rin po, mga kapatid. Kaya mali rin po. So, ang tanong, mga kapatid, ang Pilipinas po ba na-discover noong 1521? Tunay, mga kapatid. Kaya tama. Na-discover po siya noong ni Ferdinand Magellan noong 1521. So, sa susunod pong katanungan, na ayon dun sa pangalawang nagsalita na ang bansa ay hindi laban sa bansa o hindi nakipagdigmaan.
So, ang tanong, mga kapatid, ang bansang Japan po ba ay hindi nakipagdigma? So, nakipagdigma po yan, mga kapatid. Dinigmama po tayo na Pilipino noon. Kaya, mali. Ang tanong, mga kapatid, ang Indonesia po ba ay hindi nakipagdigma? So, nakipagdigma rin po yan. Matatapang po yan na mga bansa. Kaya, mali rin po, mga kapatid. Ang Malaysia po ba ay nakipagdigma, mga kapatid? Tunay, mga kapatid. Kaya, mali rin. Dahil ang hula ay hindi makidigma. So, ang tanong, ang Pilipinas po ba ay nakidigma laban sa ibang bansa? So, hindi po siya nakipagdigma, mga kapatid. Kasi meron pong batas na ipinataw noon ni Ferdinand Marcos na Article 2, Section 3 na ibig sabihin ang bansa ay hindi laban sa bansa o ang bansang Pilipinas ay hindi makidigma sa ibang bansa. Kaya, tama po, mga kapatid. So, dadako po tayo sa pangatlong katanungan, ayon po sa pangatlong nagsalita, na ang lupain ay puno ng Diyosan. So, ang tanong, mga kapatid, ang bansang Japan po ba ay puno ng Diyosan? So, hindi po, mga kapatid. Pagkat isa lang po ang Diyos nila dito. Yung Buddha o Buddhism. So, ang susunod po ay Indonesia. Ang Indonesia po ba ay puno ng Diyosan? So, hindi rin po, mga kapatid. Isa lang po rin ang Diyos nila rito. Sila yung mga Indonism. Kaya mali rin po. Sapagkat, ayon dun sa hula ay puno ng Diyosan. Ang Malaysia po ba, mga kapatid, ay puno ng Diyosan? So, hindi rin po, mga kapatid. Isa lang po ang Diyos nila rito. Sila po ay mga Taoism. Kaya mali din po, mga kapatid. So, ang tanong, mga kapatid, ang bansang Pilipinas po ba ay puno ng Diyosan? Tunay, mga kapatid, sapagkat mula apari hanggang hulo, puno po yan ng mga Diyosan, mga kapatid. So, dadako po tayo sa pang-apat na katanungan. Ayon po sa nabasa sa Biblia na malayong silangan, mga pulo ng dagat. So, ang tanong, mga kapatid, ang Japan po ba ay nasa malayong silangan, mga pulo ng dagat? Tunay, mga kapatid. Ang bansang Indonesia po ba ay nasa malayong silangan, mga pulo ng dagat? Tunay, mga kapatid. Pangatlo, ang bansang Malaysia po ba ay nasa malayong silangan, mga pulo ng dagat? Tunay, mga kapatid. Pang-apat, ang bansang Pilipinas po ba ay nasa malayong silangan, mga pulo ng dagat? So, tunay, mga kapatid. Sapagkat lahat ng bansa na nabanggit ay nandoon sa malayong silangan, mga pulo ng dagat.
So, ayon po sa banal na kasulatan na mababasa sa 1 Corinto 9:24. Pakibasa, friends. Ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na sa bawat takbuhan o paligsahan ay isa lang po ang mananalo. So, kwentahin po natin kung sino ang nanalo. So, ang bansang Japan ay nakakuha po ng isa. Ang bansang Indonesia ay isa rin, mga kapatid. Ang bansang Malaysia ay isa rin. So, ang bansang Pilipinas, bilangin po natin, 1, 2, 3, 4. 4. So, nanalo po ang bansang Pilipinas, mga kapatid. So, ano po yung gantimpala nung mananalo, mga kapatid? So, kung atin pong basahin sa Revelation 3:12, pakibasa ulit, friends. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Haligi. At hindi na siya ilalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. Pangalan ng Diyos. At ang pangalan ng bayan ng aking Diyos. Pangalan ng bayan. Ang bagong Jerusalem. Ang Na bagong mananawag Jerusalem. buhat sa langit mula sa aking Diyos. At ang aking sariling bagong pangalan. Bagong pangalan. So, ayan po yung gantimpala nung nanalo, mga kapatid. Gagawin po siyang haligi sa templo ng ating Diyos. At pangalan ng Diyos. At ang pangalan ng bayan ng Diyos, ang bagong Jerusalem, at ang kanyang bagong pangalan, mga kapatid. So, ang tanong, mga kapatid, saan ito naganap? So, wala pong iba dito po sa ating bansang Pilipinas. Ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? So, wala pong iba. Hindi po ako mahiyang sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So, maraming salamat po sa ating lahat. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng sumusubaybay sa programa ng aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Pilimon Ondok Riambunansa. At ganun din sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. So ako po, ang inyong lingkod,